Dahil po sa marubdob na pagnanasa ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na makarating sa lahat ng dako ang pangangaral ng dalisay na ebanghelyo at maisagawa ng mga tao roon ang marapat at maayos na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Patuloy po nilang kinakasangkapan ang Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department na makapagtayo ng mga kapilya kahit sa mga malalayo at liblib na dako. Ang isa po sa mga ito ay ang kasalukuyang itinatayong kapilya dito sa distrito ng Iloilo South, ang lokal ng Barasalon. Samahan niyo po kami at ating bisitahin ang nasabing proyekto. Dito sa distrito ng Iloilo South, na-feature na namin ang bagong gusaning sambahan ng lokal ng Butong at lokal ng De La Paz na pawang madali lang puntahan sapagkat ang mga ito'y itinayo sa mga kabayanan. Sa pagkakataong ito ay samahan nyo kami sa lokal ng Barasalon at saksihan natin doon ang ipinatatayong Barangay Chapel na matatagpuan naman sa kabundukan na nasa bayan ng Haniway na lubhang napakahirap parating. Barangay Chapels. Daan-daan ang bilang ng ganitong sambahan ang ipinatayo at patuloy pang ipinatatayo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Isa sa mga malalayong barangay na narating ng Iglesia ni Cristo ay ang Barasalon na nasasakupan ng bayan ng Haniway. Ito ay matatagpuan sa kabundukan ng Igbukaw. Ang pinakamalapit na lokal sa barangay na ito ay ang lokal ng Kipot na may layong 53 kilometers mula sa Iloilo City kung saan matatagpuan ang sentro ng distrito eklesyastiko ng Iloilo South. Ang paraan lamang para makarating sa barangay na ito ay sa pamamagitan ng paglalakad. Halos 4 na oras ang lalakbayin. Ang mga kapatid sa dako ng Barasalon ay dating sumasamba sa gusaling sambahan ng lokal ng Kipot. Bago sila makarating sa lokal na ito para sumamba, ay sa dalawang paraan nila isinasagawa ang paglalakbay. Una, ang paglalakad sa mga daan sa gilid ng bundok. Ito ay shortcut kung ituring nila dahil 3.5 oras silang maglalakad, subalit mapanganib dahil may mga madadaan ng bangin at mga akyating bahagi ng bundok. At ang ikalawa naman ay maglalakad din, subalit may mga tatawirin naman mga ilog. Dito naman ay mahigit sa 4 na oras na lakarin. Mapanganib din ang maglakad dito, lalo na kapag malakas ang ulan. Dahil lumalakas ang daloy ng tubig sa ilog na kailangan nilang tawirin. Lubid ang gamit ng mga kapatid sa pagtawid sa ilog habang bitbit ang kanilang mga damit pansamba. Ito po ay extension pa lamang ng kami po ay inilagay na destinado po dito. Ang ginagawa po ng mga kapatid para po sila ay makasamba, gumugugol po sila ng panahon sa paglalakbay. Nilalakbay po nila ang lokal po ng Kipot na 17 kilometro para po sila ay makapagsagawa ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung minsan po ay inaabot po sila ng matinding mga kalamidad. Meron pong mga pagbaha. Subalit hindi po alintanan ng mga kapatid sapagkat sumasampalataya po sila na sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos ay mapagtagumpayan po nila lahat ng mga pagsubok na kanilang pong nararanasan. Ganito manindigan ang mga kapatid sa dakong ito na kahit malayo at mahirap ang maglakbay, ay handa nila itong gawin para maisagawa nila ang paglilingkod sa Diyos. Ganito rin kung manindigan ang mga kapatid natin sa construction nang ipasya ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na pagtayuan ng dako ng pagsamba ang mga kapatid sa lokal ng Barasalon. Nakahanda rin silang mamuhunan ng sakripisyo upang magawa at maisakatuparan ang proyekto.
Dito po sa lokal ng Kipot, pansamantalang inilalagak ang mga materyales at equipment na ginagamit sa itinatayong kapilya sa lokal ng Barasalon. Ang mga ito ay nagmula pa sa Construction Support Facility sa Tagumpay, Rizal. Mula po dito sa lokal ng Kipot ay maglalakad pa tayo ng 17 kilometers o humigit kumulang 4 na oras na paglalakad, bit-bit ang mga materyales upang marating ang lokal ng Barasalon. Pagkatapos po ng mahaba at malayong paglalakad, sa wakas ay narating na natin ang lokal ng Barasalon. Silipin po natin kung ano na ang naging kayarian ng construction dito. Si kapatid na J.R. Laste ang unang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo sa barangay na ito. Noong wala pa pong pagsamba o lokal dito po sa lugar na ito, ay naglalakad po kami ng 17 kilometro para lang sumamba po sa kabilang lokal, which is sa lokal naman po ng Kipot. Kasama po namin noon yung mga natawag na halos 50 katao sa tulong at awa ng Diyos at sa manggagawang inilagay ng pamamahala po dito sa lokal na ito. Lubhang napakahirap at mapanganib ang pagdideliver ng materyales sa proyektong ito. Kailangang bitbitin at pasanin ang mga ito sa ilalim ng init ng araw, maglakad sa mababato, mababagin at mga paahon o pababang bahagi ng kabundukan, at iniingatang huwag babasa ang mga materyales na ito kapag tatawid na ng ilog. Makarating lamang ang mga ito upang maitayo ang pagdadausan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos ng mga kapatid natin sa lokal ng Barasalon. Nang nalaman ko po na dito ako ipapadala sa lokal po ng Barasalon, at kahit alam ko po na mahirap, hindi po ako nagdadalawang isip. Nagpasalamat po ako dahil isang malaking tungkulin ang pinagkatiwala sa akin. Tungkol naman po sa mga materyales, hanggang lokal ng Kipot lang po ang kayang marating ng delivery truck na galing sa fabrication, sapagkat walang anumang uri na sasakyan ang kayang makaakyat sa lokal ng Barasalon. Kaya pinapasalamang po namin ng materialis at nilalakad namin ng 70 kilometers upang makarating sa Dabray. Pag dumating po yung materialis galing Kipot, nagbabataris po yung mga kapatid na maiangat po rito sa Barasalon para lalo pag mapadali po yung paggawa po ng pag-usaling sambahan. Ang ating mga pagdadala ng materyales ay kung saan may proyekto, dinadala ang materyales. Sa buong panig ng Pilipinas ay nakararating yan. Kung hindi na mararating ng mga sasakyan, ang mga materyales ay ibinababa. At isa-isang binubuhat ng ating mga kapatid na manggagawa. Kahit na sila ay mahirapan, ito ay kanilang tinitiis. Ito ay akay ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya ito ay kanilang nagagawa. Ang hirap ay kanilang nababata. Ito ay napakahalaga. Kaya sa pamamagitan ng ganyang mga pagtitiis at pagtitiyaga ng ating mga kapatid ay nagagawa nating ipagpatuloy kahit na mahihirap na dakong marating
ay ating natatapos at hindi natitigil. Kahit anong layo, kahit saang lugar, kung merong kinakailangang itayong gusaling sambahan dahil sa merong mga mananamba sa Diyos, ay ating tinutugunan. Kaya yan ang lagi kong paalala sa kanila, ang katapatan, ang pagmamahal sa tungkulin ay kanilang maisagawa upang sa ganun ay maipagtagumpay natin ang mga pagtatayo ng gusaling sambahan. Mula po sa lokal ng Barasalon, distrito ng Iloilo South, maraming salamat po, Kabin. Maraming salamat po, kapatid na Eduardo B. Manalo. Mahal po namin kayo.